50 or 50 na mga OFW na nakaranas ng hindi maganda sa ibang bansa na karamihan ay galing sa Middle East na iuwi sa Pilipinas sa tulong ng DMW at ng OWA. Pero sa kabila nito o sa kabila ng naranasan nila dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas, ay makikipagsapalaran pa rin ang mga nasabing OFW sa iba pang mga bansa. Bagong taon, bagong pag-asa, yan po ang bitbit ng nasa 50 OFWs na nagbalik bayan matapos makaranas ng pang-aabuso abroad. Para sa update, magbabalita live mula sa NAIA si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano ang kwento ng mga OFW? Angela, hindi nga bababa sa 50 mga overseas Filipino workers OFWs ang balik bansa dito sa Pilipinas matapos nga ang naranasang mga pang-abuso sa kanilang mga amo abroad. Ang ilan sa kanila ay galing pang Kuwait, UAE, Dubai at Qatar. At ito ay mga nakaranas ng iba't ibang uri ng pang-abuso. Yung ilan sa kanila sa ating nakapanayam ay ito ngang si Sunshine na nakaranas ng neglect, inabandonan ng kanyang amo nang siya ay magkasakit, nagkaroon ng problema sa kanyang kamay, hindi na siya nakapagtrabaho, pero imbis daw na magpa-check up, ay binigay na ito bigla sa kanyang agency, walang gamot, walang check-up, and ito daw kasi yung kanyang problema sa kanyang kamay, bunsod ng abuse, yung overwork na nangyari sa kanya kahit daw kasi hindi bahay ng kanyang amo, ipinalilinis sa kanya at talagang tuloy-tuloy yung trabaho. Ang malala dito, Angela, ay ikatlong karanasan niya na ito sa isang abusive na amo. Pero bukod kay Sunshine, Angela, nagkaroon din tayo ng pakikipanayam sa iba at ang meron dito sa kanila mga nakaranas ng sexual na pang-aabuso sa kanilang mga amo. Yung iba ay hindi rin pinakakain at hindi pinagpapahinga. Kaya nga mas pinili nila na lumapit na lamang sa OWA at magpatulong na makabalik dito sa bansa. Though nandito na sila since kahapon, January 1, yung ilan sa kanila hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga probinsya. Kaya yung OWA naman bibigyan sila ng tulong para makauwi sa kanilang mga tahanan. Naghihintay na lamang sila ng flight dito sa gilid. Hindi lamang natin mapapakita ang kanilang mga muka at makakapanayam. Pero karamihan sa kanila, susubok pa rin daw na pumunta ng ibang bansa, makipagsapalaran. Pero hindi na doon sa kung saan sila nanggaling, kundi sa iba pa na mga bansa. May mga nakausap tayo, pupunta ng Poland, pupunta ng Riyadh naman, from Qatar, and then from Kuwait, UAE naman. But at least, just to take chance daw talaga at magkaroon nga ng masagana or at least maginhawang buhay para sa kanilang mga pamilya. Swertihan lang talaga ang pagiging isang OFW dahil sa ibang bansa ay swerte mo kung makakuha ka ng mabait na amo. Pero kapag hindi ka pinalad sa amo at nakakuha ka ng mga salbahay mga employer, ay ibabalik ka lang sa agency. Ngunit karamihan naman sa agency ay mga pro-employer o hindi kumakampi sa mga kasambahay o katulong. Dahil nga sa napakalaking pera na binayad ng employer. At karamihan din sa agency kahit hindi na kaya ng manggagawa ay pinipilit pa rin sila magtrabaho at hindi pinapauwi kagaya sa karanasan ng iba pang mga kababayan natin sa Middle East. Humingi po kami ng tulong. Tulungan niyo lang kami dito. Kasama ko kawawa lang. Paano ko kailangan? Tulungan kami dito sa Saudi. Ilang buwan wala sa sahod. Ito kasama din namin Pinay. Gusto ko lumabatan. Sana ma-rescue na lang kami dito. Mag-uwi na lang ako sa Pinas, pati siya. Sabi ko, masalita kami. Ano man ako dito. Ayan. Sabi niya daw, wala sa sahod. Ilang buwan. Gusto niya na din umuwi sa Pinas. Pero hindi niya alam kung kailan. May problema daw sa papilis niya. Ako kagabi lang dito. Hinatid ang amo ko. Sana matulungan na
nung kami umuwi. Naawa din ako sa kanya, pati sa sarili ko. Ito nga si ate, namatayan ng anak, hindi nga pinauwi. Yan, namatayan niya ng anak, hindi nga pinauwi. Bininta din yan. Sana po matulong naman. Sana makarating to kay Rapital po. Para ma-rescue kami dito. Sa mga kababayan naman natin, lagi natin pinapaalala kapag nakaranas kayo ng hindi maganda sa ibang bansa at kung may chance kayo makapag-video at makapag-upload sa social media, ay ilapag nyo na agad ang mahalagang impormasyon kagaya ng pangalan at pangalan ng agency, bansa at lokasyon nyo para matulungan kayo agad, hindi puro iyak dahil paano kayo matutulungan.